Kapatid, kung pagod ka na pero lumalaban ka pa rin, huminto ka sandali. Para sa iyo ang paanyaya ni Jesus ngayon. Ngayong Hulyo 5, 2026, ika-14 na linggo sa karaniwang panahon, pinapaalala sa atin ang mabuting balita mula kay San Mateo, ang isang napakalambing na salita ni Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Hindi kanya itinataboy. Hindi kanya pinapagalitan. Inaanyayahan kanyang lumapit. Kapatid, hindi ito paanyaya para lang sa mga malakas ang pananampalataya. Ito ay para rin sa taong pagod na magpanggap na okay siya. Para sa nanay na inuuna ang pamilya kahit ubos na ang lakas. Para sa tatay na tahimik na nag-aalala sa bayarin. Para sa OFW na malayo sa anak, asawa at magulang. Para sa empleyado, estudyante at manggagawang pagod na pero patuloy pa ring bumabangon. Sa Ebanghelyo, ipinapakita ni Jesus na ang Diyos ay malapit sa mga may simpleng puso. Hindi mo kailangang maging perpekto bago lumapit sa Kanya. Hindi kailangang maayos muna ang lahat bago ka manalangin. Lumapit ka kahit may luha. Lumapit ka kahit kulang ang salita. Lumapit ka kahit ang kaya mo lang sabihin ay, Lord, tulungan mo po ako. Minsan, hindi agad nawawala ang problema. May bayarin pa rin. May sakit pa rin. May tampuhan pa rin sa pamilya. May lungkot pa rin hindi masabi. Pero iba ang puso na may Diyos na kasama. Hindi ibig sabihin ng pananampalataya na wala ng bigat. Ang ibig sabihin nito, hindi mo na kailangang dalhin ang bigat ng mag-isa. Maaaring hindi mo hawak ang lahat. Pero hawak ka ng Panginoon. Maaaring hindi mo alam ang susunod. Pero alam ng Diyos ang daan. Maaaring pagod ka na. Pero kay Jesus, may pahinga para sa kaluluwa. Kaya ngayon, kapatid, ipagkatiwala mo sa Kanya ang bigat na matagal mo nang dinadala. Ang pamilya mong iniisip mo araw-araw. Ang takot mong hindi mo masabi. Ang trabaho, kabuhayan, sakit, pangarap, at pagod mo. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo. Pagod ang aming puso. Ngunit nagtitiwala kami sa iyong awa. Yakapin mo po ang aming pamilya. Gabayan mo ang aming trabaho, kabuhayan, at mga desisyon. Bigyan mo kami ng kapayapaan sa gitna ng problema. Palakasin mo ang mga OFW, ang may sakit, ang nalulungkot, at ang nawawala ng pag-asa. Turuan mo kaming magpahinga sa iyo, hindi sumuko. At tulungan mo kaming maniwala na kahit mabigat ang araw na ito, hindi kami nag-iisa. Amen. Kapatid, may pag-asa pa. Kasama mo ang Diyos. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. At i-comment mo ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin.